Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective your energy at this time. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. The world in reverse. Oh, heaven, glory, and creation, now revealed. Nine of Pentacles. And Two of Pentacles in reverse. There is another cycle, a new beginning, a new chapter in your life. There is something na nag-end. There is a cycle na nag-end sa buhay mo, or pace sa buhay mo na nag-end, no? And you will start a new beginning, a new chapter na stable ka na. Sinundan na Nine of Pentacles, na stable yung buhay mo, abundant, masagana. So claim the positive energy, the positive reading here, na maging abundant at hindi ka na yung nagsasuffer ng yung nag-juggling ka, yung nagkakaroon ng doubt, hesitation, or yung hindi makapag-decide, or when it comes to finances to paired with this, with the Nine of Pentacles, ay hindi ka na salat sa pera, or konti yung income mo, o yung kinakita mo, ganon. Hindi, abundant na. Ayan, masagana na. Maging secured ka na financially. Parang katulad nito, na paupo-upo ka na lang. Babasa-basa ng libro, o diba? Nadagdagan pa yung knowledge mo, nag-grow pa yung knowledge mo, o panood-nood ka na lang ng videos sa YouTube, or kung hindi man libro ay cellphone, no? You can also search sa Google, diba? And sa YouTube to increase your knowledge. Pero not all na nasa internet ay totoo, kasi meron din na kinecreate ng tao. Marami pa nga yung gawa-gawa lang ng tao na yung mga, lalo na sa YouTube, may mga content kasi na hindi talaga totoo, no? Na fake news, o diba? Sa Facebook, sa TikTok, ayaw ba sa Facebook, yung ginagawa-gawa ng iba. So not all na nasa internet ay totoo at reliable yung information dyan. So aware naman siguro kayo na ganyan talaga pag sa internet. Mas maganda nga yung sa sa mga libro, no? Na madagdagan yung knowledge ninyo, and magkaroon kayo ng mga ideas, how to improve yourself, to grow your finances, to grow your income, earnings, di ba? Kung ano pa yung pwede mong pagkakitaan. So, meron din sa internet, pero not all are reliable source, no? Sa internet. Yun lang talaga pag sa internet. Parang painom-inom ka na lang ng drinks, and maging masarap na yung buhay mo. Maginhawa, komportable. Yan. Hindi ka nakakapusin, o yung nagbabudget sa pera. Hindi nakakonte yung earning mo, yung income mo. Marami na. Magkakaroon na ng maraming bunga ang source of income mo. Basta magkakaroon ng parang katulad nitong puno. Kunwari, tinanim mo itong puno, magkakaroon ng maraming bunga. Bubunga ng maraming pera, no? Pagkain. Na maging abundant yung buhay mo, di ba? So, ano pa?
Um, pagbabago sa buhay mo. Ano yung pagbabago sa buhay mo? Isa lang. Ay, dalawa to. Okay. 7 of Wands na hindi ka na defensive. Alam niyo guys kung bakit naging defensive yung isang tao. Minsan sinususulan ng demonyo yan. No, na maging defensive sa kapwa na tao. Minsan ay sinususulan ng devil, no? Lahat ng tao, sinususulan niya ng devil. As long as makikinig, no? So, dapat maging aware ang lahat na may mga ganyan talaga, no? Pwedeng takutin ka nila, no? Na maging defensive ka na takutin ka nila na you need to defend yourself. You need to protect yourself. You need to control everything. Para maprotektahan mo kung anong meron ka at yung parang ganun, para ka bang yung kasi minamanipula ka niya ng mga demonyo. So ganun. Iba naman yung didipinsa mo yung sarili mo kung may masamang intention sa iyo, yung iba. Talaga na totoo, no? Palagi kasi rin defensive or yung tingin mo palaging inaatake. So, maaring kung meron mga na-atake sa'yo, wala na mga atake sa'yo. So, you don't need to defend yourself. Kasi wala namang mga atake sa'yo. Hindi mo kailangan na palaging yung parang naging defensive ka. Ayan. Mawala na yan sa'yo yung fear na you need to defend yourself. Yung ganun ba, yung pakiramdam na kailangan mo depensahan yung sarili mo kasi inatake ka. Wala na yan. Ayan. Kasi galing din yan sa trauma minsan, no? Kahit wala na atake ay tingin mo may na-atake. Dahil minsan ay dumadaan ka sa transformation, no? Lalo na pag dumadaan ka sa transformation, may mga atake sa'yo, sa evil forces. Kasi binabago ka, change ka, lalo kung may mission ka or purpose. Spiritually, ha? Hindi mission sa work or mission sa trabaho, no? Spiritual mission yun, guys. And purpose. 4 of Pentacles. Magiging stable ka na. Yan ang pagbabago sa buhay mo. Magiging secured ka na. Makapag-ipon ka na din. Kung hindi mo nagawang makapag-ipon, o kung nakapag-ipon ka man kunti lang, ay makapag-ipon ka na ng marami. For your security, for your long-term security. Yan, ganyan ba? Makakasave ka na ng pera kasi maaring, yan na, kikita ka na kasi ng maaring kung ngayon ay konti yung kinikita mo, paano ka makapag-ipon sa mahal ng bilihin. Tapos kung may namimisti pa sa'yo, di ba? Nag-end na yung cycle na yun na konti yung pera mo, konti yung income mo, tapos nagja-juggling ka pa, parang nagdadalawang isip, hindi ka makapag-decide kung ano ba yung i-grab mo opportunity, o baka wala pang opportunity yung dumadating, no, kahit ni isa, no? Para bang salat o konti na konti yung income mo, or pwede ding nahirapan ka pati magdesisyon o pumili, no? Pwede din dito. Pero paired with this, more on your money, your income, your earnings, na parang konti ito. Ito maging ito na yung mawala na. No, na konti yung income mo. Magiging abundant na. Papalitan na ng abundance and komportable yung buhay and secured ka na financially. Maaaring sa lahat ng areas ng buhay mo, maging secure ka na, maging stable. You will feel safe and secured. Na kung ano meron ka, protektado. Kung nakita nyo, talagang talagang maliit lang yung bintana na bakal pa yung yung may bakal pa talaga, no? And dito, as in, double yung lock niya. As in, protektado. Na hindi na mawala sa'yo yung stability, yung mga kinikita mo, makapag-save ka na. Mas more on, mas more on makapag-ipon ka na. Ganon. Yes, mas more on na makapag-ipon ka na kaysa sa yung gastos ka ng gastos. Kumbaga sa kinikita mo, marami ang maiipon mo kaysa sa gastusin mo. Pero kung kunti lang talagang kinikita mo ngayon, no, dahil sa mahal ang bilihin,
ay mahirap makapag-ipon talaga, no? Lalo kung may mga responsibility ka pa, at kung may mga pinapakain ka pa, kung may mga responsibilities ka, kung konti lang yung income mo, paano paghati-hatiin yun, di ba? Paano ka makapag-ipon? Pwede siguro, piso, charot. Page of Pentacles. Eh, syempre, kung nagugutom ka, hindi ka bibili ng pagkain, hindi ka kakain, buti kung libre sa paligid, ba, di ba? Kung madaming libre. Oh. And, kung meron kang sinusustentuhan, alangan di mo padalhan, na hindi na kaya maghanap buhay, o di ba? o kung meron kang mga alaga, anak, o hayop man, alangan hindi mo pakainin, alangan hindi mo panindigan yung obligasyon mo, yung responsibility mo, di ba? So, ang kailangan talaga ay kumita ng malakas, no, para makapag-ipon. Yun ang mas marami kang maiipon kaysa sa magagastos mo, kasi malaki na, marami na ang kikitain mo, marami na yung maging abundant o maging prosperous na yung buhay mo, at mag-grow na nga pag there's growth, no. At Page of Pentacles, mag-umpisa nang may growth sa finances mo, doon tayo mag-focus, guys, ha. Doon mag-focus sa positive, not on negative, not on destroying others' lives, relationships, and their fortunes, or wag nyong pag-interesan yung blessings ng iba, no? Sa mga ganun yung mindset ba. Change your mindset. Doon kayo mag-focus sa positive, and yung mag-grow yung finances. Yung mag-grow na there's growth. Kasi yun yung gusto nyong i-hinder o pigilan. Nagpapakita lang yung kung gaano kayo ka walang masay sa buhay na dahil sa, parang napapakita lang yun na dahil sa hindi nyo kayang abutin yung kaya abutin ng tao na yun, kung ano yung kaya niyang gawin, ay gusto nyo na lang hilain, no? So wag ganun, kasi it's evil, no, na hilain yung isang tao dahil hindi nyo kayang gawin kung ano yung kaya niyang gawin na nagsisikap. Sa mga ganun ang mindset, ha, na hinihila yung iba o dinidestroy, naruruin nila yung source of income ng iba o yung love life ng iba dahil hindi sila masaya sa kanilang love life. Wag ganun, wag inggitira. Sa mga ganun ang mindset pa. Kasi I know na marami na tao ang ganun ang mindset. Umiiral yung inggit, insecurities, yung gusto makipag-compete. So, it's really evil. Makasalanan yun. So, pagka ganun yung mindset nyo, mag-repent kayo sa mga willing lang at magbago. Change your mindset into a positive mindset. And focus on your own growth, on your own life, on yourself, not on destroying others' lives or relationships or source of income or flows of money or blessings nila na paparating sa kanila. Be grateful. Be grateful for what you have. Be grateful kung anong meron kayo. And be thankful. Sa araw-araw mo pasalamat sa kahit maliit man o malaki na blessings na tatanggap ninyo, no? And for sure, i-bless kayo lalo niya, no? Ganun. So, yan. Maliban na kung ayaw ninyo magsikap, di ba? Sa mga ayaw magsikap dyan, ay na parang na hopeless na, kaya maging positive eh. So, yan. You can think ideas. You can create ideas. Lalo kung innovative kayo. You can create ideas. You can think outside the box. Yung ganun ba? Kung paano kayo kikita pa. Na pwede nyo gayahin yung iba, no? Para kumita kayo. Basta sa patas at tamang paraan lang na hindi nang lalansi, hindi nang lalamang. Hindi evil na gawain. Di ba? Ay, nasama itong isa.
darating pa sa'yo. Victory, magtatagumpay ka. Or it's a person, ikaw ba to mismo na magtatagumpay ka? Pwedeng person din kasi. Ikaw yan na magtatagumpay ka at possible maging famous ka. Wala namang imposible. Bata o matanda ka ha. Wala namang imposible na maging famous yung isang tao eh. Lalo na ngayon na meron ng internet, di ba? Sa Facebook o sa ano, magiging sikat ka. As in, magsisikat ka. You will be in the public eye. Hindi naman nasisikat or maging popular ka. Kahit popular lang. O, kahit parang 50-50, pwede. Or makikilala ka in the public eye. Or basta magtatagumpay ka. Yun na yung ibig sabihin nito, magtatagumpay ka. Kung hindi man sisikat, ay magtatagumpay ka. Oh, sa buhay, no? Lalo kung parang ang daming blockage, ang daming hadlang, ang daming pumipigil na masurpass mo yung mga challenges na yan. Ang daming pumipigil na makaahon ka sa kahirapan, na makaahon ka, na malagpasan mo lahat ng mga pinagdadaanan mo sa buhay, magtatagumpay ka. Kung meron mang mga nagre-retire, nang-aasar, nambubuli, yung talagang, alam niyo, ubusin yung pasensya ninyo. May mga ano yan, may mga parang just take it as challenges. Pero huwag kayong alam niyo yung magpa-cross ng boundary. Huwag niyo ibaba yung inyong boundary sa mga abusive kasi may mga tao talagang sinasapian. Sinusulsulan sila ng demonyo para asarin, ibuli kayo, o bastusin kayo, o para galitin kayo, inisin kayo, ganon. So hanggat pwede namang kumbaga na maglagay ng boundary na wag pansinin kasi gusto nila magpapansin para bisitin ka, para maano ka, ma-distract yung mind mo ba. Ganon yun yung mga yan eh. Para hindi ka makapag-focus sa iyong path, para hindi ka magtagumpay. Para instead makarama ka pa pag pinatulan mo sila. Na-notice nyo yan, guys? Na parang ikaw pa yung magmukhang masama, no? Ngayon, pag nagalit ka, ayan, pag nagalit ka na binubuli ka nila, na inirritate ka nila, gano'n, na binibwisit ka nila o binabastos ka nila, parang sinasadya nila yun para makarma ka. Para gano'n yung mga strategy ng mga enemies eh. Para pwedeng gamitin kasi ng mga demons, no? Susulan nila yung ibang tao, gamitin nila yung ibang tao, o yung mga gumagawa ng witchcraft na atakihin ka para ma-distract ka, para magalit ka, para maguguluhan yung isipan mo, para ma-mislead ka o para hindi ka magtagumpay. Pero you will succeed. Magtatagumpay ka. You will triumph. You will be victorious. Magtatagumpay ka. Kung ano man to. Ano to magtatagumpay ka saan? Saan ka magtatagumpay? Example. Magtatagumpay ka. Oh, it's a sign of victory pa rin, guys, and success. Na ma-drive away na itong mga parang mga spirits, evil forces. Yung mga nang-atake sa'yo, yung mga naghadlang sa'yo, yung mga nagbablock sa'yo, sa way mo, sa path mo, sa destiny mo, or sa goal mo, na magtagumpay ka na ma-vanish na yan. Na wala nang humaharang sa daanan mo, na kung ano man yung i-pursue mo, kung ano man yung umpisahan mo, ay magtatagumpay yan, magsasucceed yan. Na maging courageous ka. Oh. And also, yung magkaroon ka ng freedom, kasi freedom din yung blue eh. Ayan, magkaroon ka ng freedom na hindi ka na nare-restrict, na wala nang kumukontrol, wala nang humaharang sa'yo, sa daanan mo, sa path mo, sa goal mo, sa destiny mo, sa mission mo, sa purpose mo in life. Yan.
no? And kung ano man yung umpisahan mo, love life or business, maaaring palaging hinaharangan ng mga evil forces yan, guys. So ayan. So ano pa? Ang magtatagumpay ka saan pati? Ayan, guys, parang pinalito kayo this way, that way. Parang pinajuggling ka. O meron pati dito, no? Na makapag-decide na alam mo na, no, using your instinct, na alam mo na hindi na clouded yung isipan mo. Alam mo na kung ano yung gusto mo. Alam mo na kung ano yung gusto mong i-pursue. Alam mo na kung sino talaga ang gusto mong makasama. Mga ganon. Alam mo na kung ano talaga yung goal mo, kung ano yung gusto mong buhay, kung ano yung magpapasaya sa'yo, kung ano yung magbibigay sa'yo at magdadala ng real happiness. Na makapag-ano ka na, take ng action, na mapursu mo na makaalis ka na kung saan ka man hindi makaalis-alis kasi nagkakaroon ka pa ng doubt or hesitation. So, yung makaalis ka na, no? You can move, no? And pursue what you want in life, no? And hindi ka na nag-hold back. Nabuo na yung loob mo, buo na yung decision mo. So, ayan, na you are brave to pursue, na hindi ka na mapipigilan ng fear and doubt and na mga restrictions. Ayan, clear na yung daanan, wala na nabablock. Wala nang kukonfuse sa'yo. Wala nang nagpapalito sa'yo. Oh, see? Ano pa? Kasi merong new world, the world or new cycle na umpisahan mo. Ano tong new cycle na to na umpisahan mo? Maliban sa, ayan, crossroads, guys. So, Queen of Diamonds, 22. It's a master number. It's a master builder number. So, you will build, para bang master builder ka na. You can build a business empire. You can build something na you will be secured and stable in your life, no? You can build business or businesses. You can build buildings. It's a builder. It's a master builder number. Nayayaman ka, nakapable ka ng mag-build, kunwari your house, or accumulate ng assets, lands, properties, house, and actually, kung pinaghirapan mo naman, no, parang ano na yan, blessing na yan sa'yo eh, kasi yung past na to, natatahakin mo, maliwanag na. Wala nang mga nang kukonfuse na sa'yo, wala nang bablock, wala nang humadlang, wala nang humarang. Maliwanag, parang na-wash out, na-vanish, na-drive away ang mga evil forces. Wala nang makapang-atake dito kasi maliwanag. Di ba takot sa liwanag yung mga mga evil forces? Dito sa past na to, maaaring dito ka, itong tinahak mo dito, na part na parang pwedeng so tough, no? So challenging, so evil. So there's a lot of evil na atake sa'yo, na misty sa'yo sa past na tinahak mo, na nagpa-confuse at ang gulo sa isipan mo, Now, this way is the path where you're leading. Ito na yung umpisan mong tahaki na path. Maliwanag. It's a bright path. And you will be successful and wealthy. Dahil wala nang namimisti sa'yo. Wala na nang-harm sa'yo. So, yan. So, ano yung desires and goals mong magagrant? Alam niyo guys, yung enemies minsan, alam niyo yung mga evil forces, gagamitin nila yung iba para yung magkaroon tayo ng resentment pagkamuhi, kaya dapat mag-forgive. Yun nga, diba? Kaya nga si Jesus Christ na forgive. Kasi ginagamit nila yung mga tao, no, ng mga enemies na iba din naman talaga yung mayroon talagang tao na
masama na ano. Pero mahalaga yung mag-forgive na lang, no? Kasi minsan ay may mga sumasapi, may nagsusulsul sa tao. So, mas maganda na yung mag-forgive. So, sila din naman ang parurusahan yan kung talagang evil sila, no? Afterlife. So, yan. The star, para wala ka pating baggage. Wala negativity sa isipan mo. Kaya mas maganda yung wala kang galit. Yung hindi ka na lang yung hindi ka magagalit. Yung, kung magalit ka man, mag-forgive ka, no? Para light yung pakiramdam mo, wala kang baggage. Sinasadya kasi ng enemy na galitin ka, susulan nila yung ibang tao. O yung para maging irritable ka din, na binibwisit ka ng iba, maging irritable ko. So, don't fall on the trap of the enemy. So, yan. Gusto nilang magkaroon ka ng resentment, baggage, negative feelings, negative emotions, negative thoughts. Yung ganun yung mag-isip ka na gumante o mga ano, yung mag-hold ng grudge. Mga ganyan ba? No. So, wag. Kasi it's devil's traps and manipulation para mapuno ka ng galit and pagkamuhi. Yung ganun. So, depende naman sa inyo yan. You have a free will. So, yan. And the star. The star, the star, the star. This is a positive life, guys. And yung may inspire ka na. Or para bang meron kang kakayanan na makapag-heal pati. Makapag-heal. Yes, you have that ability na makapag-heal kasi parang nakaganyan yung kamay niya, no? Sa taas, nakaganyan. Tapos yung isa nasa ilalim. So, kung nakita niyo, may patay na isda. Ayan. Yan o, na parang hinihil niya. Yung parang nagkaroon ng ano ba, parang napiste yung mga isda. So, hinihil niya yung tubig. Yung gano'n. Ayan. Na magbibigay ka ng inspiration and positivity as well as healing, no? Sa marami. Ayan. Makapag-heal ka, makapaggamot ka, makapag-heal, no? Para bang faith healer. Ayan. Ini-embody mo energy ngayon. Dapat ang focus ay pagtulong, huwag mang-destroy, huwag mang-harm, no? Doon dapat tayo mag-focus sa tama. Yun ang dapat na gagawin at isipin, no? I-reject nyo yung temptations ng devil and demons and the evil forces. Pag immature pa, madali lang naman yan na i-develop nyo sa sarili nyo yung maging righteous. O kung hindi man righteous talaga, yung sundin ko ano yung tama, kung ano yung kautusan ng God, di ba? Kung ano yung mga rules ng God. So that your soul will also be saved, no? Na ma-save din yung inyong souls. Huwag mag-focus sa pansarili lamang, no? Kundi, kailangan natin mabuhay din. Pero, kunwari ko, i-bless ka na, no? Ng buhay na ganyan, maging ganyan na yung buhay mo, masagana, abundant, prosperous. You can also do charity. Or, sarili mo, na hindi mo lang ibibigay sa mga NGO kasi kukupitin na lang pera mo, no? Mas maganda yung food, pagkain, kanin, ulam, no? Ganun. Kung may makita kang mga animals na gutom, magpakainin mo. O di ba, may pampakain ka eh. Pag marami ka ng pera eh, pag mayaman ka na eh. Or, bilahan mo ng pagkain, no? Madaming pwede mo bilan ng pagkain. Di ba? Mahalaga yung pagkain. At kung may mga kawawa, you can also help them financially. Kasi, magiging mayaman ka na. Magiging maganda na yung buhay mo. So, yan. Hindi lang yung sa pakitang tao, huwag kayo mag-focus doon na kung ano yung makita sa inyo ng tao na they will praise you dahil sa tumutulong ka. No. Focus on yung pagsiserve sa Lord. Parang just take it as yung pagsiserve mo sa Lord. Na through that, napapakita mo sa Lord, sa God, kay Jesus Christ na you're a good person na may empathy, no? Basta totoo na empathy na naawa ka talaga, no? So, develop yung empathy. Malaga yun, wag yung maging cold, no?
dapat ay may empathy, pero maglagay nga kayo ng boundary kasi mayroong abusive at mga mapanamantala din. So ganon, mahirap talaga dito sa mundong to guys. Parang pag sa umpisa pa lang, parang mahirapan kayo na ano ba yan, pag mabait ka may mga abuso, ganon. May mga salbahe, tapos pagka masama yung ugali mo ay kunwari no, na naglalagay ka ng boundary, salbahe ka na, di ba? Kunwari ay pagka ano ka na, yung parang tough and cold, no? Salbahe ka na, so dapat ma-maintain yung balance. No? Malaga yung alam ninyo yung tama sa mali. So yan. No one is perfect, pero nasa tao naman kung susundin yung right path, no? Kung maging righteous or yung tama ang susundin, na may sense of right and wrong, or yung isang tao. So yan. Kung ako, ay yun na yung sa tama. Kasi, yung soul ninyo ay masisave. Kaysa sa doon kayo sa lihis na landas. Sa yung maluwag na daanan. Alam niyo yung maluwag na daanan na anything you can do. You can harm others, you can destroy others. Yung mga taong kinainisan nyo, o kinangitan, o kinagalitan. Yung taong kina-insecurean nyo, maluwag yun. O yung makapanlansi kayo ng kapwa nyo, makapanlamang, o i-harm yung iba, o destroy, o ano pa, di ba? O makapagliwaliw kayo, ma-enjoy yung buhay na, alam niyo yung, complete, yung alam niyo yung ano, yung buhay na parang wala nang Diyos, yung ganon. Yun ang yung wala nang takot sa Diyos. Yun ang buhay ng mga maluwag. Yung daan papunta sa impyerno. Yun ang mga tinatahak ng mga taong papunta sa impyerno, ang kanilang kaluluwa. Pero yung taong may disiplina at may control sa sarili, na may takot sa Diyos, na may sense of right and wrong, na tama at tuwid ang sinusunod nila, na sinusunod nila yung utos ng Diyos at ng God, no? Yung kautusan ng God. Yun ang nasa tamang path. Yun ang dinadaanan nila, yung narrow path na yun. Yung sinasabi ni Jesus Christ sa ano niya na, a very few, yung nakakasumpong ng narrow path na yun, na daan papunta sa langit, which is narrow path daw yun eh, yung papunta sa langit, yun na yun. So, ano pa? Ano ang darating sa'yo when it comes sa love life? O sino ang darating sa'yo when it comes sa love life? The sun, the moon. Parang mirror mo siya. Para bang may something na hidden o deceitful ba tong tao na to? Deceitful, kasi minsan deceitful siya guys. Parang nambubulang, nanlilinlang, ganyan. Iyan ang taong darating sa'yo when it comes sa love life. Nambubulag. Hindi ibig sabihin na bulagin yung mata mo, simbulagin na. Kumbaga, yung parang pa-confusin ka niya ba? Palituhin ka niya? Pa-clouded din yung isip mo? O, deceitful na person. O kung hindi mo man siya mirror, ay yun na siya. Deceitful siya na person. Kasi parang may, ayan, parang nalamin siya dito, no? So, this is someone na deceitful na person. Witch ba tong darating sa'yo na person when it comes sa love life mo? That's why witch siya. A witch. So, ibig sabihin, gumagawa siya ng kung ano man. Madami kasing witchcraft eh. Madaming klase. Diba? May gayuma, no? O love spell yan sa English. Merong yung bulong, witchcraft din yun, no? And yung mga palipad hangin, witchcraft yan. And yung
barang kula, mga voodoo, mga ganyan, black magic, sorcery, dark magic, yan ang mga witchcraft. So, iba-iba, na iba-ibang klase. So, kung ano man dyan ang ginagawa niya, or lahat. Basta witch siya. Oh. O baka ginagayuma. Ginagayuma ka ba nito? Ng person na yan na darating sa'yo? Ginagayuma ka niya. That's why witch siya, kasi nanggagayuma. So, sa mga gumagawa niyan, ang tawag sa inyo ay witch. Ang sabi ni Jesus Christ, na nag-guide siya dito. Nandito ba kayo sa Jesus Christ? Mukhang wala dito ngayon. Ang sabi ni Jesus Christ, nung nag-guide siya dito, huwag gumawa ng witchcraft. Yun ang pinapasabi niya sa lahat ng viewers, ha? Sa lahat ng viewers po, ha? Huwag gumawa ng witchcraft kasi pagsisisihan ninyo. Kasi mapupunta ang kaluluwa ninyo sa impyerno. So, sa mga gumawa ng witchcraft dyan, sa mga gustong ma-save ang soul or mapatawad pa ng Diyos na magkaroon ng another chance, no? Na hindi mapunta sa impyerno ang soul ninyo, ay mag-repent at baguhin na yung sarili. Thoroughly, no? Completely. Na mag-repent, hindi lang repent na walang pagbabago, ha? O magbago ay saglit lang, hindi ganun yun, ha? Ay mapunta pa rin sa impyerno ng kaluluwa ninyo yan, kundi mag-repent at huwag nang gagawa ng witchcraft. Lahat ng klase ng witchcraft, kahit gayuma man yan, o palipad hangin, o bulong sa picture, o di ba, kahit ganun lang na klase ng witchcraft, ay lalo na yung mga barang kulam na yan. O, ganun lahat yan, witchcraft yan. Kailangan yung tigilan na lahat yan. Complete change. Binago nyo na yung sarili nyo. Na hindi nyo na. Kaya kailangan ng self-control, discipline talaga yun. Para magbago. So, yun. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Dati gumagawa din ako ng witchcraft like gayuma, mga spells na yan. Ginagawa ko din yan dati kasi nga gumanti nga kasi ako, guys. Tsaka tinry-try ko yung mga gayuma na yan at spells. Tinry ko din yan. Gumagaya ako, guys. Oh, pero binago ko na matagal na yung sarili ko. Nagrepent ako at hindi na ako gawa pa ng mga ganyan. Yung mangharm, yung mangontrol sa iba, tinigil ko na yan. Kasi masama nga yan, evil. Witchcraft yun eh. Sa evil forces kasi yan eh, yung witchcraft. Alam niyo kung sino naka-assign yan? Si Beelzebub. Ang alam ko, si Beelzebub ang naka-assign dyan. So, witchcraft na yan sa mga, yung nagkakaroon ng mga aswang. Siya yan, yung nag-create ng mga aswang na yan, na naging aswang yung ibang tao. Beelzebub, yung mga monster, yung mga aswang at mga kung ano pa, na mga sinasapian ng demonyo, mga ganun. Si Beelzebub yan naka-assign dyan. Para makuha nila yung kaluluwa ng tao. Through that. No? Through that. Yung sa wealth naman, na tinetempt yung tao at doon na mag-focus sa wealth na naging possessive at naging materialistic na yung tao na si Mamo naman naka-assign doon para makuha yung kaluluwa ng tao na yun, ng mga tao na yun through wealth, no? Sa pag-tempt gamit yung wealth. Meron pa yan na iba, hindi ko lang sa ulado. Search ko na lang. Si Asmodeus sa lust naman yan siya eh, sa lust. No? Ayan. Kung kayo hindi makontrol ng iba yung lust nila, dahil merong devil na nagtetempt sa kanila ginagawa silang lustful. Sinisindan sila ng devil, ng demonyo para maging lustful. Mga ganon. Ganon, basta ganon yun. So, ayan. Ginagayuma ka niya, guys. Sige pa rin kagawa to ng witchcraft for sure. And positive tong tao na to.
masiyahin o positive pero deceitful. Kasi ginagayuma ka niyan. Gumagawa ng witchcraft. Parang madaya. Gumagawa ng mga patago na at mukhang nagsasaya to ngayon. Positive and naging bold, daring, passionate, confident. Ganyan yung kanyang personality ngayon. Maring successful din to kasi with the sun or talented. Masiyahin siya ngayon. Positive siya ngayon. Masaya siya ngayon. Bakit siya masaya ngayon? Kasi umipikto yung gayuman niya sa'yo? Hindi. Bakit siya masaya ngayon? Anong dahilan? Masiyahin siya ngayon eh. At positive. King of Swords. Kasi naging cold. Ikaw tong naging cold. Pwede. One more. Ikaw ba itong naging cold? Kasi palang. Ikaw itong naging cold. Yan daw, ikaw daw ang naging cold. Naging cold ka saan? At ginawa ka niyang hindi lang gayuma. Yung ginawa niya sa'yo. O baka dahil sa gayuma niya din. Ginawa ka niyang cold saan? Sa ibang person, kunwari may nagkakagusto sa yung iba, o may isa ka pang person, or may karelasyon ka ngayon, or else ay sa karelasyon mo ngayon, or else sa isa mong ex, o sa ex mo, o sa sa nakatadhana sa'yo, mga ganon. Ginawa ka niyang ganon, na cold pagdating sa mga ganon. Sa iba, na ano pati, nagtagumpay siya na ano, kaya nagsasaya siya, kaya positive siya at masaya siya, na malambot ang puso mo sa kanya ngayon. Yes! Na malambot ang puso mo sa kanya ngayon, lalo na kung nag-reach out ka sa kanya. O sinabi mo yung feelings mo sa kanya. O kung ano iniisip mo sa kanya, kung ano iniisip mo pagdating sa connection nyo sa kanya. O kung may connection kayo, pero kung wala. Lalo kung nag-reach out ka, o nabanggit mo yung nagkaroon ka ng feeling sa kanya, nalaman niya nagkaroon ka ng feeling sa kanya, no? New person or past person, or dahil na naging malambot yung damdamin mo sa kanya. That's why nagre-rejoice siya. That's why masiyahin siya. That's why positive siya. Hindi dahil sa gayuma niya, dahil malambot yung puso mo sa kanya. Dahil pagdating sa, maaaring kung may isa kang person, kahit ex mo man yan, doon naging cold ka. Pagdating sa kanya, naging malambot yung puso mo. Na, ibig sabihin, in love ka sa kanya. Ang tingin niya, in love ka na sa kanya. Yes. Na you want something stable, na may growth, na mag-umpisa kayo. Ace of Pentacles, na gusto mong mag-umpisa na kayo magsama. Yun ang tingin niya. Na na-in love ka sa kanya, na gusto mo na talaga siyang makasama at makapiling. Yung mga ganon. So, baka totoo naman. Hinagayuma ka niya. Ano pa? Yan ang darating sa'yo. Pero, kung magkatuluyan man kayong dalawa, kung hindi niya pa alam no, na mapunta siya sa impyerno o sige siya gawa ng witchcraft, sabihin mo sa kanya, tumigil na siya. Baguhin niya na yung sarili niya. Huwag na siyang gumawa ng ganyan kasi mapupunta sa impyerno ang kaluluwa niya. So, kahit sa kamag-anak nyo, kung makikinig, pero kung ayaw nila, hayaan nyo sila. Pero kung asawa mo na to, kasi you will care, no? Para sa soul niya. Maliban na kung wala kang care sa soul niya, no? Na mapunta sa impyerno. Kasi you know what? Yung impyerno ay pang-life. Hindi lang pang-lifetime. Pang-forever na yan. Eternal life na yan siya eh. Forever na yan doon, yung mga nandun. Yun ang masakit na katotohanan dahil sa mga nandun na, no? At sa mga pamilya pang buhay, no? Na nandun ang kanilang pamilya, lalo kung alam nila na nandun napunta yung kanilang pamilya, no? Ay forever na dun yung mga nandun. Kaya nga hanggat maaari ay iwasan no, na mapunta ang kaluluwa doon. Kasi eternal life na yun doon, guys. So kung nagki-care ka sa soul niya,
Pag nagsama na kayong dalawa, change your person. Natigil niya na yan. Kasi yung buhay dito sa mundong to ay pansamantala lang. Namamatay ang tao. No? Mortal ang tao, di ba? Walang immortal na tao. Kasi yung soul niya ang magdurusa. No? Eternal life. Pag hindi siya nag-repent at nagbago. So, pa-repent mo siya at pabaguhin na completely. So, nasa kanya na yan kung susundin ka niya o hindi. Kung maniwala siya sa'yo o hindi. Kung may care ka lang sa soul niya. Kasi kung mahal mo yung isang tao, lalo kung partner mo, mag-care ka sa kanya. Hindi na more on bigay ng items. Mahalaga yung soul. Kaysa sa yung mga material na binibigay o kung ano man, no, na ibigay mo na pagiging malambing, no. Kung mahal mo talaga yung isang tao, you will care for their souls. Like your family, your loved ones, your person, o diba? Lalo ka asawa mo na yan, ayaw mo punta yan sa impyerno. O diba? Lalo kung partner mo yan, kahit nga karelasyon mo pa lang magkikare ka na sa kanya di ba? Kung mahal mo talaga siya, di ba? Kung may empathy ka, maliban lang kung yung iba kasi ay nakipagrelasyon dahil gusto lang mahututan, pirahan yung person, pero kung nagkipagrelasyon ka dahil para may mahalin ka at para magmahal sa'yo, dahil mahal mo siya, no? Dahil nahulog na din yung loob mo, dahil na-in love ka, dahil talaga magkikare ka sa tao na yan. No? Ayaw mo mapunta sa impyerno, soul niya. So, ganun yan guys, ha? So, ano ang message ng angels for you? Ay, angels ba nagagay dito ngayon? Angels ba? Angels po ba ang nagagay dito ngayon? Angels. Angels daw. Nandito ba si Angel Gabriel ngayon? Parang klaro-klaro yung ano ko vision. Nandito. Kaya pala diba? Ganyan yan pag nandito yan na napaka-clear ng ko, intuition at pag-reading ko napaka-smooth. Ganon. Yun ang sign. Yun ang basta yun ang napapansin ko, yun ang naobserbahan ko pag siya nandito, pag siya nagagay. So, yan si Angel Gabriel. Message ni Angel Gabriel sa inyo. Emotional healing. As your heart heals of all emotional pain, you receive new blessings and love. So, habang nag-heal daw o gumagaling yung inyong puso from old emotional pain, alam mo yung old emotional pain, yung nasaktan ka dati ba na nandyan pa rin yung sakit na hinihil na ngayon, makaka-receive ka ng bagong blessings, ng bagong pagpapala, bagong blessings and love at bagong pagmamahal. So ayan. And, ano ang ini-embody mong energy? Pure. You're so pure kasi puti, And, para bang, ikaw mismo ang nag-aalok ng tulong, help, or butterfly transformation din, change, complete change kasi naging butterfly na, may butterfly dito, and bukas ang third eye mo, or food, pwede ding food, you offer food,
help or kung ano man tong ino-offer mo kasi you're so pure and pure intention mo. Wala kang masamang intention because you care. You feel empathy, no? You're empathetic. You're such a loving person. Ayan. And you're so kind. Full of love. Mabuti yung intention mo. So, ganun dapat ha. Maging mabuting tao. So, ano pa? Ay, ba't ito yung kinuha ko? Ito yung card na ginagamit ko eh. Ano yung gustong sabihin sa'yo? Ay, feelings mo na. Anong feelings sa'yo ng person na to, na naging body ng the moon na to, na darating daw sa'yo? Hindi na mabigat yung feelings niya sa'yo. Kung dati mabigat na mayroong mga resentment or galit or old anger or baggage, any baggage, or parang ang hirap-hirap, ang bigat-bigat, ganon. Ngayon ay magaan ng loob niya sa'yo. Magaan na yung feelings niya sa'yo, magaan yung loob niya sa'yo, magaan na walang, alam yung frustration, walang negative feelings towards you, yung mga ganyan, magaan na. Ano pa ang iniisip ngayon ng person na to, na the moon na sa'yo? Kasi madaya siya, guys. Upright ba tong Wheel of Fortune? One more pa lang. Upright ba tong Wheel of Fortune na to? In reverse siya, guys. In reverse. Ito yung iniisip niya na hindi siya swertihin sa'yo. Na hindi kayo ang nakatadhana. Ganon. Na hindi kayo nakatadhana. Yun ang iniisip niya ngayon, no? Yun ang iniisip niya na hindi kayo nakatadhana. Pero magkakatuluyan ba kayo nito? Itong person na to na the moon? One more. Medyo palang pa. Magkakatuluyan ba kayo ng person na to na the moon na yan? Ginagayuma ka niya eh. Hindi. Hindi daw. Bakit? Kasi ano siya? Kasi hindi ba siya ang nakatadhana talaga sa'yo? Hindi siya ang nakatadhana sa'yo. Si the moon na yan. Gumagawa pati kasi ng witchcraft to, madaya kasi siya. Hindi siya ang nakatadhana sa'yo. Dinadaya ka lang niya. Kasi hindi siya ang nakatadhana sa'yo. So, yun ang iniisip niya na hindi nga siya nakatadhana sa'yo. So, kung ang tingin mo ay nakatadhana yan sa'yo, kung kilala mo na yan, at kung may relationship sa inyo, o dati, basta kung kilala mo na yan siya, na tingin mo ay nakatadhana kayo, ano ba yan, yung panggayuman niya sa'yo na dinadaya niya yung isipan mo, parang binubulag niya, no? Parang pinapaklaudin niya yung isipan mo na ano na siya ang nakatadhana sa'yo. Hindi. Na maging clouded yung isipan mo para ma-restrict ka, para mapigilan ka, para sa kanya gagaan yung loob mo, sa kanya lalambot yung puso mo, para sa kanya ka ma-in love, na feeling mo siya talaga yung love na love mo, ganun. Kasi mandaraya nga to, madaya, deceitful. Para maging cold ka dun sa taong, sa ibang person. Pwedeng, paano niya nalaman na hindi siya ang nakatadhana sa'yo, na hindi siya ang destiny mo? Dahil ba sa signs? Hindi. Dahil ba sa nagpahula siya? Yes, dahil nagpahula siya. Na hindi siya ang nakatadhana sa'yo, o hindi kayo nakatadhana sa isa't isa. Na iba ang nakatadhana sa'yo. So, ibig sabihin, yung nakatadhana sa'yo, doon kanya pinakold, na masaya siya kasi cold ka doon ngayon sa nakatadhana sa'yo. Hindi. Sa ibang tao, sa ibang person, siguro naging cold ka. Kilala niya ba yung nakatadhana sa'yo? Nagpapahula siya eh. Kilala niya kung sino nakatadhana sa'yo. O yung destiny mo.
So, gusto niyang kontrolin ang situation na siguro desperate na yan kasi desperate yung tao na to. Pwede, kasi palang pa naman. Or kung hindi man, parang palang kasi. Palang, ano ba yung desperate ba siya? One more. Palang kasi. Desperate ba yan yung the moon na person na yan? Desperate na? Ay, hindi naman. Hindi naman siya desperate. Parang gusto niya lang kontrolin. Na ang gusto niya kasing mapasa kanya ka. Na kayong dalawa ang magkatuluyan. Pero mali yung ginagawa niya. Masama yan. Ano ang gustong sabihin sa ng person na to, ni the moon? Ipaglalaban ka niya. Five of Wands, kahit may competition pa. Kaya nga ganyan yung ginagawa niya eh. Para lang kayong dalawa ang magkatuluyan. Para mapangasawa ka niya, para kayong dalawa ang maging magpartner sa buhay. May ginawa ba yung deceit dun sa sa nakatadhana sa'yo? Wala naman. Ano lang? Wala naman. Ikaw yung pinipigilan niya, ikaw yung nare-restrict niya, ikaw yung kinokontrol niya, ikaw yung pinapaklouded yung isipan mo, no? Six of Cups. So, parang kayong dalawa ang magkatuluyan. Kahit ang kalaban niya itadhana, o destiny. Pero, hindi siya ang nakatadhana sa'yo. Maaring may mga pumipigil dito. May pumipigil sa kanya na ipursu ka or ang mag-reach out sa'yo. Mukha nga. Parang. O may humahad lang sa kanya. Sa moon na to. Na puntahan ka o ipursu ka. Wala naman. Wala. Pero may nakatadhana sa'yo. May nakadestin sa'yo. Na matinong person. Pero kung nanonood yun dito kasi parang malabo na. Kasi kukunti lang kasi dito ang hindi naman kasi lahat ng tao ay nanonood eh. Dapat magbago na siya. Or, di ba? Para hindi mapahamak yung kanyang soul, no, afterlife. Kasi yung buhay dito sa mundo to ay pansamantala lang, no? Ipagpalit niya yung yung soul niya na eternal life yan. Kawawa yung soul niya doon sa impyerno pag hindi siya nagbago. Hindi siya nagrepent at hindi siya nagbago. So yan. Hindi yan pananakot kasi it's true. Yung impyerno ay totoo. Ayan. So, sino ba yung nakatadhana talaga sa'yo? Sino ang totoong nakatadhana sa'yo? Si Knight of Swords, yung nakawala na sa mga pumipigil sa kanya, sa mga humadlang sa kanya, na courageous na to, and clear na yung mind niya. Alam niya na kung ano talaga yung gusto niya, na porsigido talaga siya, determinado, porsigido, at para bang alam niyo yung para naging impulsive na magte-take na agad ng action, yung ganon na gusto niya ng freedom, no? May freedom na to with the color blue, nagkaroon ng freedom from those from the evil forces, parang mga parang mga spirits o basta mga evil forces siya na parang nag-cloak sa kanya, na pinigilan siya, na parang nag-restrict sa kanya ba, na hindi siya pinatake ng action, yan, na pinigilan para hindi makapag-take ng action, na nagkaroon na siya ng freedom or total freedom. Yes, nagkaroon na siya ng total freedom from the evil forces, control and manipulation. Mga ganun ba? At sa kanilang mga pangre-restrict. Ayan. Makapag-take na ng action sa'yo, yung nakatadhana talaga sa'yo, nakadestin sa'yo.
Ayaw guys, mag-offer ng cup of love yan sa'yo. So ayan, hanggang dito na lamang guys kasi mahaba na yung reading. So ito na lamang for collective reading.